Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong nakakangit-ngit na balita po ito. Actually siguro ito napanood nyo na sa mga inyong mga sinusundang mga admin vloggers o yung mga anti-Marcos na rin po, no, kasi pinick up na po nila ito. Pero ito hindi maganda eh. Ito lang yung classic example na talagang sa mga magkakapatid, sa pamilya, meron talagang black sheep. Meron talaga yung isa na magre-rebelde kasi naiinggit, hindi siya pinapansin, feeling niya hindi siya ang favorite. Ganun po eh, no? So, diyan po sa ating title o thumbnail, no? Ang ating Pangulong Marcos ay tinawag na demonyo, no? Napakasakit po niyan. Biruin mo, sino ang tumawag na demonyo? Demon in palace nga daw po, no? Kumbaga, yung naalala nyo yung, siguro sa inyo alam ito, no? Yung TV series na Lucifer, di ba? Na-board si Lucifer doon sa impyerno. Pumunta siya ng lupa, nagkatawang tao. Pero imbis na magkalat ng lagim, nagkakalat ng kabutihan. Yun po yun eh, yung TV series na Lucifer. I think nasa Netflix yan. Parang ganun po yung nakikita kong comparison eh, o analogy. No? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like, at nagsishare ng ating video, sa mga nagbi-video replay, sa nagsishare ng kanilang blessings, sa mga katuwang natin dyan sa video premiere sa chat box, o kung meron man tayong live stream. So, to name a few, no, i-shout out natin sila, si Ate Marie Cris Hernandez, si Elora, si Kai, si Tita Aurora, sa buong Palawan, Zambales Norte, sa mga West Philippines, si Advocate, sa ating kasundaluhan, mangingisda, mga magsasaka, mga OFWs, nandiyan po si Aichang, si Miyu, si Wanabet, si Senchang, si Beth M, si Toda Analisa, mga taga Japan, si Mami B, Mami Peng, Mighty Baisa, Maritel T, Priscilla Acepcion, Nilda Arceo, Ninita Umali, si Rebecca Lagmay, si Ilocana Kana, si Carcleya, si Lorna Rafael, Hattori, RN Tusens, Danny Reynado, Mahama Dred, at yung iba pa po, no? Si Malditang Lola, Mama Lou Parker, Jin Jagers, at the rest. Okay, so ito po isang article lang tayo, no? Mabilisan lang po, no? Ito, nag-aantay pa kasi ako ng ibang article na pwede nating isama dito, pero mukhang nanahimik na eh. Isasama na natin dito si Bukeking Itok-Itok Tamilmil. No, sa balita po ng politiko, ito po, no, reign of terror. Amy says Philippines in terrible state since everyone's too scared of Bongbong. Demons in palace. Demons, no? Kumbaga, pinaghaharian po ng demonyo ang palasyo. At takot po ang lahat kay Pangulong Bongbong Marcos. Sino nagsabi niyan? E di yung kanyang ate, no, na walang iba kundi si Amy Tambalina Marcos. No? Paano to lumabas? Kasi po, no, basahin na lang natin dito itong sinasabi ng nakausap niya daw po si Amy Marcos. Sino po ba ito? Ito, Amy reportedly shared her thoughts about her brother's presidency in a pre-wheeling. Walang ano to, walang abog-abog. Kumbaga, tumawag, ganyan, nag-uusap sila, walang kieme-kieme. Sa isang phone conversation, no, June 20 daw po, kay Jose Alejandrino. Itong Jose Alejandrino ay nag-serve as Assistant for Economic Affairs ni late former President Fidel B. Ramos. He shared some of the details of their chat in a Facebook page. O yun, isinare pa nung Alejandrino sa kanyang Facebook post. Ngayon, dito po, ito po yung Facebook
post, no? Nakuha ko po ito sa Facebook page po ni Sir Benji Contreras. Alam nyo naman, follower tayo, fan tayo ni Sir Benji, kaya nililibot ko po ang kanyang FB page, no? Pati si Mami Peng, nililibot ko ang FB page niya, baka may post doon, no, na magagamit natin, no? Yan po, yung pinag-usapan, ha? Yung mga pinagsasabi dito ni Amy na pati daw yung first part, ha, na yung majority daw ng colleagues niya sa Senado ay ayaw gumalaw because of they are beholden. The word beholden. Nahahawakan daw sila ng powers that be. Naalala niyo yung sabi ni former Senate President Mig Zubiri? The powers that be. O, ginamit ni Amy. Kumbaga, isa yung paninira. Talagang sinisiraan niya ang kapatid niya. Ang ginagawa niya, no? Naghahanap siya ng kakampi. No? Parang yung ginagawa ng mga maisog para ipagkalat na ganito, ganyan ang kapatid ko. In short of saying na diktador. Pero napakasama mga kababayan. Sinabing demonyo. 'Di ba? Pag sinabing demonyo, 'di ba, ang ano natin, perception natin, pag sinabing demonyo masamang tao ka. Hindi ka gagawa ng mabuti. Hindi ka katulad ni Lucifer, yung TV series na imbis na gumawa ng masama, mabuti. Iba eh. Demons in palace. Too scared of bongbong. Kasi powerful. In short na sabihin mo na yung kapatid mo ay isang diktador. No? Baka hindi pa nga si Pangulong Bongbong Marcos eh. Ang pinatutungkulan pa niyan, baka, maybe lang si FL Lisa. Okay? Eto pa, hindi lang daw yung mga senador ha? Sinabi yan ni Amy. Talagang naninira, ang lakas manira ni Amy. The businesses o the business typhoons, yung mga business owners are scared because the BIR might look into their business and tax returns. Ganon? So, ibig pala sabihin, tinatakot sila ng demonyo sa Malacanang? Di kung ganon naman pala, magreklamo kayo. Reklamo nyo. Tinatakot kayo eh. You are beholden to the powers that be. May pananakot. Diba? May yung bang pagsupil ng inyong karapatan at kalayaan. Bakit hindi kayo magreklamo sa tamang lugar? 'Di ba? Mag-file kayo ng kaso. Sinong nananakot sa inyo? 'Di ba? Instead, they are taking their money out of the country. The generals are scared of being replaced. Ganun ba? Really? Nasaan ang pruweba? Her mother is too old to talk to her son to reason. The palace is infested with demons. Hoy, in really? Kayo dyan, Bersamin. No? Sino pa yung mga nakatira sa Malacanang? Oy, mga demonyo pala kayo. Her brother prefers to listen to his wife than to Amy, his sister. Teka muna. Bakit kinakailangang sa'yo ka agad makinig ang kapatid mo? Siyempre, asawa niya yan. 'Di ba? Alam mo naman siguro ang ng mag-asawa. Kailangan sila munang mag-usap bago ikaw. Itsipwera ka muna. Singit ka lang. Nakita nyo dito? Ibig sabihin, si Amy gustong makialam. Gusto niya sa kanya makikinig si Bongbong, hindi doon sa asawa. Asawa ko to eh. Sinong mas pakikinggan ko? Kayong mga may asawa. Sinong mas pakikinggan ninyo? Diba? Sabi nga pag kinasal ka, you become one. Dahil buhay nyo na. Diba? In terms of sa mga national issues, si presidente, bakit sa'yo makikinig? Merong mga advisors yan. Diba? Kasama ka ba sa advisory role ng Pangulo? Hindi.
Anong affiliation mo? Kapatid na. Kapatid. Ate. O, di ba? Ibig sabihin, malaki ang pagkainggit ni Amy kay FL. Sabi ko na eh. Pinatutungkulan dyan na demonyo si FL Lisa. Oh, eto pa. Takot daw si Amy sa insidente sa WPS. Wala naman dapat ikatakot, mga kababayan. Hindi naman tayo ang magi-instigate ng gera. Bawal din yan sa ating konstitusyon. O bakit natatakot ka? Sino ba ang nagpro-provoke? Sino ang nag-i-initiate ng harassment and bullying? Sige nga, wala kang ang magawang statement sa West Philippine Sea. Yung mga pangbubuli ng China eh. Di ba? Akala ko ba maisog kayo? Di ba? Yung amo mong Duterte? Ibig pala sabihin, si Duterte dapat makinig sa'yo. Dahil Duterte, fans ka. Anak-anakan ka. Yun, balikan natin. Sabi niya, her brother prepares to listen to his wife than to Amy. Really? Di ba? So, ibig pala sabihin, makinig kayo sa akin. Ako ang magaling. Alam ko lahat. Leche. Hindi ganun. Ako nga eh. Yung mga kapatid ko eh. Nag-a-advise lang yan. Pero I will not have to follow their advices. Mag-usap pa rin kami mag-asawa. Kung anong mabuti para sa amin. In terms of our national issues, since presidente, mga advisors. Ngayon kung may input ka at inayunan ng advisors, why not? 'Di ba? Hindi lahat pakikinggan, yung susundin ang gusto mo. Pakikinggan, pero hindi susundin. Ang siopaw, makikita nyo talaga eh. Ang pinupunto dito is yung asawa, si FL Lisa. 'Di ba? Even daw yung anak niya, nasa sa Ilocos, natatakot kasi daw po, baka mapulbos yung lugar nila. Mga kayo eh, mga warmongerer kayo. Yung kapatid niya nga, walang sinasabi. Ano pang sabi sa Palawan, yung mga quote ngayon, pag-aanuhan natin yan, bibigyan natin ng topic. Pero mo, iniskwil niya. Yung sama ng loob niya dun sa, kung sino man yung Jose Alejandrino na yan. Ibig sabihin, si Amy, she's trying to destroy the government of his brother. O di ba classic example lang ng pagtatraidor? Di ba tinraidor sila nung pinsan niya? Di ba? Pinsan nung tatay niya, si Fidel B. Ramos. O ano ka ngayon, Amy? Tapos yung kausap mo, former economic ni Fidel B. Ramos? O, di ba? Ano ka? Di ba? Galawang traiduran lang. Nang hihikayat siya, mga kababayan. Nang hihikayat siya ng mga taong lalaban sa gobyernong ito. Kasi yung maisog, hindi bumebenta eh. Diba? Kung matinong ate ito, kung matinong ate siya, she will just stay as senator. Yeah. Huwag mong ilabas yung baho ng pamilya mo. Ikaw ang sumisira. Meaning, hindi mo mahal ang kapatid mo. Wala kang malasakit sa kapatid mo. Yung mga ganyang personal, hindi dapat sinasa publiko yan. Isinasa publiko mo eh. Di ba? Hindi ka maglabas ng statement para kontrahin itong sinabi nitong taong ito. Di ba? Baka naman siguro, sige, labas mo. Gano'n. Di ba? Yun lang ang tanong natin. Pinayagan mo ba siyang ilabas yan? Hindi ka ba nahihiya? Kaya nga yung sabi ng ibang ibang article sa Bilyonaryo, Marcos versus Marcos, Amy claims businessman politico scared under Bongbong. Kung scared pala sila, di sana nag-alisan na. Wala nang magnegosyo. May magnegosyo pang mga foreigners dyan, Nababasa ko po, mga kababayan. O ano bang ginagawa ng Pangulo? Bigyan ko lang kayo ng mga example, Kunin natin tong mga quote card sa Presidential Communications Office official Facebook post. Ang dami po. Tignan nyo na lang dyan. Anong ginagawa nung demonyo sa palasyo para sa bayan? Andyan po, mga quote card, nagbigay ng mga tulong sa Caraga. Ano pa? Sa Surigao del Sur. May Kadiwa. Yung mga build more.
mga tulong sa magsasaka, mangingisda. Yun yung demonyo. Yung demonyong sinasabi mo, ha? Ay parang si Lucifer na TV series. Imbis na gumawa ng masama, no? Palalain ang kasamaan, hindi. Tumutulong para maibsan ang paghihirap, para magkaroon naman ng kaginhawahan. Yung pinapangarap na midterm, yung nasa midterm level income, tama ba? Mid-level pala. Mid-level, hindi midterm. Mid-level income, ang mga Pilipino by 2025, ginagawa ng paraan. O, ano pa gusto ninyo? Demonyo? O sino ang totoong demonyo, mga kababayan? Sino ang demonyo? Sa palagay ninyo? Biruin ninyo, no, mga kababayan? Sarili mong kapatid ang sisira sa'yo. Siya yung Cain kay Abel. Yung po yan. O sino pa? Yung mga magkakapatid na nagtrayduran sa banal na kasulatan. O ano pa? Classic example. Meron ba tayo niyan sa modern day? Ha? Na yung kapatid na inggit, pinatay yung kapatid. Dahil siya ang paborito. Ako hindi napapansin. Ganon. Oh. Hindi kaya nahihiya to si Jaime, no? Talagang wala po siyang pagmamahal sa pamilya ni Bongbong Marcos. Pero wag kayo, mga kababayan. Oh, ito, ipanood natin ito, itong video. Ha? Courtesy of Sir Benji ulit. Yung video ni si politiko, itong si Ronald Llamas, oh, mga kababayan, oh. Ito pa lang si Jaime, mukhang nasa senatorial slate pa ng partido ng Pangulong Bongbong Marcos. O di ba? O pakinggan natin, 48 seconds lang, mga kababayan. 48 seconds. Pagbigyan nyo na to. Ha? O yan po, salamat po dito, no? Pero na kay Sir Benji po ito. Ang nagsusubok kainin yung kanyang mga criticism, kainin yung kanyang mga banat, ay yung presidential sister, si Jaime. No? Dahil sasama siya sa slate ng administrasyon. Siyempre, yung administrasyon, mahirap din siyang tanggihan dahil yung apelido niya Marcos. Pero most probably, ilalaglag yan sa kampanya. Kahit kasama sa slate. No? Oo, ano, may mga laglagan sa kampanya sa ticket no? Pwedeng kasama ka sa entablado pero dun sa final stretch, naglalabas sa mga sample ballot nyo, bigla kang wala no? Lalo na sa mga surveys, nasa last 4 si Jaime, bumaba siya. Ibig sabihin, madali siyang ilaglag. Kahit dalhin siya ng administrasyon. Dahil na Marcos ang kanyang apelido. Parang nakakahiya naman sa presidente, yung kapatid mo, kahit binabanatan ka, hindi mo dadalhin sa slate mo. So, o di ba, mga kababayan? Totoo 'yun, sinasabi ni political expert si Ronald Llamas. O pasalamat po doon sa kay Christian Isguera, baka sa interview po ni Christian Isguera. Sana hindi po tayo i-copyright ni Christian Isguera. Di ba, mga kababayan? Biruin mo, hindi na nahiya ang gaga. Sasama pa sa senatorial slate ng kapatid niya. Sana yan, wag nang dalhin yan eh. At hindi rin naman mananalo yan kasi alam na po ng mga Marcos loyalists and supporters na ano lang yan, mangga. Siya po yung tinatawag na mangga nung kanyang BFF. Mangga gamit. Pero tama naman po yung sabi ni Leonard Llamas. Ilalaglag yan. Maski na hindi siya ilaglag ng Marcos slate sa papel. Ilalaglag na yan talaga. 8 diretso yan. Kasama po yan sa 8 diretso kasi sa walang kwenta niyang mga statement laban sa kanyang kapatid. Ito, this is a low blow. Low blow. Tawagin mong mga demonyo? Ikaw ba? Anghel ka ba? Ha? Feeling mo? Anghel ka? Ikaw nga yung isang patunay ng demonyo. Ikaw si Cruella de Vil. Ikaw yung stepmother ni Cinderella. Yung po yan. Bagay na bagay sa itsura mo. Di ba? Wag naman si Maleficent kasi maganda si Maleficent. Si Angelina Jolie yun eh. Kayo nga, mga kababayan. Hindi ba sasakit ang loob nyo dito? Tawagin mismo ng ate ang kanyang kapatid na demonyo. Tapos sabi niya noon, wag niyong ganyanin ang ading ko ha. Ako lang ang gagawa ng mga ganyan. Kasi kapatid ko naman yan, hindi ako aanuhin yan. Oo, mabait ang kapatid mo sa mabait. Pero, ang mga supporters ng kapatid mo, naglilista,
Hindi nililista sa tubig. Nililista dito at dito. Kasi ang ginagawa mo, imbis na mahalin mo, protektahan mo ang kapatid mo bilang presidente, ang ginagawa mo ay ginigiba mo tulad ng ginagawa ng mga Duterte. 'Di ba? Sampid ka nga lang sa mga Duterte. Pero ngayon talagang mas matimbang pa ang Duterte kaysa sa'yo. Hindi matimbang ang kapatid mo. Wala ka rin pagmamahal sa bayan. No? Instead na samahan mo ang kapatid mo na mag-distribute ng mga tulong, wala. Nowhere to be found ka. Pero pagdating sa mga DSWD, na wala namang kayong kinalaman dyan, executive branch din yan, nandun kayo. 'Di ba? O sino lang talagang mangga? Mangga gamit. 'Di ba, mga kababayan? Sige nga. Alis naman tayo diyan kay Amy, punta tayo sa kanyang best friend. Yan lang mga kababayan. Yung picture na yan galing sa Global Daily Mirror. Ano ang sabi ni Tamil Mil? Yung kanilang mga graphics diyan. Mahalin natin ang Pilipinas. Palakpakan. Yan ang future president. Ganyan po. Mahal niya ang Pilipinas. Sige nga, tanongin natin. Paano mo nasabing mahalin natin ang Pilipinas kung wala ka namang ni isang katiting na statement? Isang word lang para ikondina yung mga pangbubuli, harassment, provocation ng mga Chinese Coast Guards dyan sa West Philippine Sea. Yun lang. Isang word lang. Sabi mo lang, denounce. I denounce. Di ba? Kasi hindi ka tanggap-tanggap. Ayun, isang statement na yun. Kaso wala eh. Tamilmil si Bukeke. Tapos maglalagay kayo ng ganyan. Mahalin natin ang Pilipinas. Hypocrisy. Sinungaling. Mga mangga. Pareho kayo ni Tambalina. Pareho nga kayong Tambalina at Tamilmil. Yan, tititi na kayo. Hilig nyo sa tea. Diba? Baka naman sagad-sagad kayo sa tea. Diba? Tea inumin nyo. Wag tang. Kasi sa kakainom nyo ng tang, naging tanga na kayo. Diba? Wag mo kaming ululin. Uy, Bukekeng Tamilmil. Kami mamahalin namin ang Pilipinas. Kasi diyan kami pinanganak. Diyan kami lumaki. Yan ang lupang aming sinilangan. Kami kanyang kinukupkup at tinutulungan. Panatang makabayan yun, yung original. Ikaw, totoo ba yang nandyan sa larawan na yan? Bukang bibig lang yan. Wala sa puso yan. Wala sa gawa yan. Dito lang, bibig lang. Mahalin natin ang Pilipinas, pero nasaan ang mga Tsekwa? Nandun sa bayan nilang Davao. Nagre-reklamo daw sila, nandun daw mga sundalong Amerikano. Puta, sa amin lang, daming inchik sa Davao. Di ba? Racist lang, di ba? Di ba Tamilmil? Sinong racist? Sinong walang may pagmamahal sa bayan? Kayo! Kayong mga Duterte. Totoo bang mahal nyo ang Pilipinas? Labas nyo muna yung mga bilyon. Di ba? Mahal ang Pilipinas, pero ginugulo ang Pilipinas, ginugulo ang gobyerno. Yung ba yun? Tapos mananakot pa kayo, nasasabihin nyo magkakaroon ng gera. Yung ba yun? Wag kami. Wag nyo kaming ululin. Sa panahon ngayon, mas mukhang maganda pang kampihan ng mga dilaw kaysa sa inyo Di ba? Dahil yung mga dilaw, lumalaban para sa Pilipinas. Naninindigan para sa West Philippine Sea, sa karapatan ng mga Pilipino sa ating exclusive economic zone. Itong mga Duterte, ni isang statement, wala. Di ba? Sino ngayon ang mga Bukeke? Kayo po, mga kababayan po nyo masasabi. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.